Kabanata 4521. Mabilis na sinuri ni Harvey York ang mga monghe. Habang nakakapagsalita ka pa, hayaan mo akong magtanong nito. Kung gaano kayo kakumpiyansa sa inyong batang amo? Bakit hindi siya naririto para ipagtanggol kayo? Kung dumating si Blaine John, mas madali sanang matapos ni Harvey ang problema. Gusto mong si Young Master John ang humarap sa isang hamak na gaya mo. Umiling ng mapanlit ang nangungunang monghe. Ano ba ang iniisip mo? Ang pangalan ko ay Tosu. Alalahanin mo ang pangalan ko kapag nalalapit ka na sa kamatayan, bata. Baka magkaroon ka ng pagkakataon na muling ipanganak pagkatapos niyan. Maghahanda na sana si Tosu na umatake. Pero nang humakbang siya, biglang nanigas ang mukha niya. Nasa leeg na niya ang kamay ni Harvey. Natahimik ang lahat. Walang nakaisip na kaya ni Harvey na maging ganito kabilis at makapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, ang bilis ang susi sa tagumpay. Nanigas si Tosu bago bumantong hininga. Nagkamali ako. Sobra kitang hinusgahan ng mali. Hindi ko inakala na isa kang hari ng sandata. At sa pinakatuktok pa, talagang nakakatakot ang kakayahan ng isang batang katulad mo. Sobrang bait mo naman. Ang galing ko ay hindi maihahambing sa mga eksperto sa mga banal na lugar ng pagsasanay ng martial arts. Kalmadong tugon ni Harvey. Ganito na lang, bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Hanggat sasabihin mo sa akin ang gusto kong malaman, pinapangako kong hindi kita papatayin. Kahit hawak ng mahigpit ang leeg ni Tosu, may halong ngisi pa rin siya dahil sa kalupitan niya. 8 kami, bata. Gusto mo kaming bigyan ng pagkakataon. Sa tingin mo ba may karapatan ka na magsabi ng ganyang bagay? Ngumisi siya ng malupit habang may kinilos na senyales. Biglang inilabas ng ibang monghe ang kanilang mga baril. Ang tanawin ay maaaring magdala ng hindi makapaniwala. Alam ng mga bihasang tao na mas delikado ang mga martial artist na may baril kaysa sa mga ordinaryong tao. Mas mabuti nang bitiwan mo ang kapatid ko kung hindi. Ngumisi ng malupit ang isang mongheng maitim ang balat nang humarap ito kay Harvey at itinutok ang baril sa ulo nito. Crack! Mabilis na hinawakan ni Harvey ang braso ng monghe bago ito pinaikot. Narinig agad ang tunog ng mga butong na bali sa mga oras na iyon. Kasabay nito, hinablat niya ang baril mula sa kamay ng monghe at itinutok ito pabalik bago kinalabot ang gatilyo. Ang monghe ay handang umatake habang ang mukha niya ay nagpapakita ng labis na takot, ngunit naramdaman niya agad ang matalim na sakit sa kanyang noo. Bumagsak siya sa lupa, paralisado. Buong katawan niya ay nanginginig. Walang talam, puro porma lang. Laging nananalo ang baril kahit kailan. Dapat alam niya iyon. Binabantaan niyo ako. Maaga pa para dyan. Masamang sabi ni Harvey. Nagpakita ng labis na pagkagulat ang mga natitirang monghe. Matagal na silang nasa ganitong trabaho, pero hindi pa sila nakakita ng taong katulad ni Harvey. Kalmadong tumingin si Harvey York bago hinayaan ang kanyang pagkakahawak. May gusto ka bang sabihin? Tanong niya kay Tosu na nasa gilid. Nagpakita ng nakakatakot na ekspresyon si Tosu. Isa siyang eksperto sa martial arts. Sa desididong kilos ni Harvey, alam niyang isa itong mabagsik na kalaban. Pagkatapos tingnan ng kanyang mga kapatid na labis na nagulat kay Harvey, wala siyang magawa kundi ang magpakita ng mapait na ngiti. Sumusuko na ako. Sige, baliin ang isang braso at isang paa, tapos sabihin mo sa akin ang lahat ng nalalaman mo tungkol sa Evermore, sagot ni Harvey. Hahayaan kitang mabuhay pagkatapos. Walang halaga kay Harvey kung papatayin man niya ang mga ito o hindi. Basta't makakuha siya ng mas maraming impormasyon tungkol sa organisasyon. Isang monghe na may 2 peklat sa ulo ang labis na nagalit. Sa tingin mo ba ay nakakamangha ka dahil may baril ka, bata? Walang kwenta ang mga iyan laban sa akin. Bang! Pinaputok agad ni Harvey ang baril bago pa makapagsalita ang monghe. Tumagos ang bala sa dibdib ng monghe bago ito bumagsak sa lupa. Walang uri ng pagsasanay ang makapagliligtas sa kanya. Ang pagpatay sa inyo ay parang pag-inom lang ng tubig kapag nalaman ko na ang mga kahinaan ninyo. Hayop! Isa pang monghe ang labis na nagalit pagkatapos makita ang eksena.
Agad niyang itinutok ang kanyang baril kay Harvey at kinalabot ang gatilyo. Kalmadong umilag si Harvey habang hinila ang isang monghe at ginawang panangga. Bang, bang, bang! Tumilamsak ang dugo ng monghe nang gamitin siya bilang panangga. Bumagsak din ito sa lupa, paralisado at may galit na mukha. Lubos na nagulat ang mga natitirang monghe sa tanawin. Ano ito? Paano tayo laging talo kahit gumagamit ng mga baril? Bang! Nang hindi pinapansin ang monghe na may hawak ng baril, agad na kinalabot ni Harvey ang kanyang baril. Hinawakan ng monghe ang kanyang leeg bago bumagsak na hindi makapaniwala. Kasama si Tuso, na hawak-hawak pa rin, 4 na monghe na lang ang natitirang nakatayo. Sa loob ng 1 minuto lang, natapos na ni Harvey ang kalahati ng kanilang mga kasama. Nakakagulat ang bilis. Swoosh! Habang umaaksyon si Harvey, mabilis na umatras si Tuso ng 10 talampakan. Go! Go sabay-sabay! Sigaw niya habang inilabas ang kanyang baril. Bang! 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 Kalmadong kinalabot ni Harvey ang gatilyo. Bago pa makaramdam ang iba pang mga monghe, agad silang binaril. Pagkatapos, isang hakbang ang ginawa ni Harvey bago mabilis na lumapit kay Tuso. Ano? Nanlumo si Tuso. Wala siyang naramdaman kundi takot. Hindi siya hari ng sandata. Isa siyang Diyos ng digmaan. Isang tunay na Diyos ng digmaan. Kahit ang mga karaniwang Diyos ng digmaan ay wala pang ganitong bilis. Pagkaalam niya, namutla si Tuso. Tapos na siya. Hindi niya inakala na madali siyang matatalo kahit matagal na siyang nagtatago sa lungsod. Nakaramdam siya ng labis na pagsisisi na halos umubos siya ng dugo. Si Harvey York ay kalmadong nagpadala ng mensahe kay Kyrie Patel bago nagsalita. Ngayon sasabihin mo na sa akin ang lahat, tama ba? Siyempre pwede ka ring manahimik. Nagpadala na ako ng mensahe kay Kyrie pero, sigurado akong alam mo kung sino siya. Naniniwala akong maraming paraan para mapagsalita kapag katapos nito. Wala naman talaga kaming alam tungkol sa Evermore, sagot ni Tuso. Nanginginig si Tuso sa kanyang kinatatayuan. Alam niya kung gaano nakakatakot ang Poison Fairy. Hindi rin kami masyadong nakikita si Young Master John ng madalas. Karaniwan kaming nakakakuha ng utos mula kay Esther John. Nagpakita ng interes si Harvey. Taga-Evermore rin siya. Tama, mayroon din siyang mataas na posisyon sa Golden Sands. Kaya nga kami mga tao mula sa sagradong pagsasanay ng martial arts ay nakikinig sa kanya sa una. Siya rin ang nagbibigay ng mga elixir na iniinom namin at ang mga gantimpala namin buwan-buwan. Napakunot-noo si Harvey. Kaya ano si Blaine sa Evermore? Siya ba ang pinuno ng organisasyon o ano? Ang alam ko lang ay nasa mataas siyang posisyon na maraming tauhang naglilingkod sa kanya. Hindi ko na talaga alam ang iba pang bagay bukod doon. Nagpakita ng mapait na ekspresyon si Tuso. Sa katapusan ng araw, mga mandirigma lang kami. Hindi namin alam ng marami tungkol sa aming mga pinuno. Hindi ka masyadong makakakuha ng impormasyon sa akin kahit natakutin mo pa ako. Naiintindihan ko. Tumango si Harvey bago hampasin ng baril sa ulo ni Tuso dahilan upang mawalan siya ng malay. Pagkatapos agad na hinanap ni Harvey ang buong van. Wala itong kakaiba maliban sa tansong barya na pangalis ng masamang enerhiya. Tumingin-tingin si Harvey at kinuha ito. Ang barya ay puno ng dumi at grasa ngunit may bahagyang liwanag na makikita rin mula rito. Sa paghusga sa geomancy arts malinaw na ito ay isang nakatagong kayamanan. Alam ni Harvey na ang barya ay dapat na hindi pangkaraniwan dahil sa mga taong kanyang kinakaharap mula sa Evermore. Kaya naman napagpasyahan niyang itago ito. Ilang Toyota Alphard ang mabilis na dumating bago huminto sa harap ng van. Isang lalaking may maikling buhok ang namumuno sa convoy. Nakita na ni Harvey ang taong ito habang nasa eroplano. Malamig siyang tumitig kay Harvey nang hindi nagsasalita. Isang kumpas lang ng kanyang kamay at agad na kinuha si Tuso at ang ibang mga monghe. Nalito si Harvey kung bakit hindi dumating mismo si Kyrie. Hindi na niya masyadong inisip ito nang hindi sinagot ni Kyrie ang tawag niya. Pagkatapos ng lahat hindi naman sila masyadong malapit sa puntong makikipagtalo sila sa mga ganoong maliliit na bagay.
Umalis na si Harvey pagkaraang matapos ang kanyang negosyo doon. Isang oras ang nakalipas, nasa harap na ni Harvey ang villa ng pamilya Zimmer. Mayroong hindi bababa sa 12-dosenang hindi nasagot na tawag sa kanyang telepono at lahat ito ay mula kay Mandy Zimmer. Malinaw na tungkol ito sa mga pangyayari kanina. Napabuntong hininga si Harvey matapos maisip ang kaguluhan na mangyayari, ngunit wala siyang magagawa kundi magpakita para kay Mandy. Isang teapot ang nabasag sa harapan ni Harvey nang pumasok siya sa sala. Akala mo ba pwede ka nalang basta pumasok sa bahay ng ganito? Sigaw ni Lillian Yates na galit na galit. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na magpakita? Ha, sabihin mo. Kalmadong itinaas ni Harvey ang kanyang ulo. Ang lahat ng tingin ay nakadirekta sa kanya na para bang nililates siya. Nandito na ang lahat. Nandito si Lillian Yates, Simon Zimmer, Mandy Zimmer, Gabrielle Lee, Avery Foster, Silas John at Alma John. Maliban kay Cynthia Zimmer, ang mga taong may kinalaman sa pamilya ay naroon sa loob ng bahay. Hindi maiwasang mainggit ni Harvey kay Cynthia na umalis patungong mordo sa tamang oras. Sadyang sakit ng ulo ang makakita ng ganitong eksena. Paano ka naglakas loob na bumalik? Agad na nagsalita si Gabrielle na paboritong anak ni Lillian. Tingnan mo ang tatay mo. Halos ma-stroke siya bago makauwi ng bahay. Kung hindi siya nadala agad sa ospital, ikaw na sana ang may kasalanan. At bumalik ka pa rin pagkatapos yun. Ano ba ang gusto mo? Gusto mo bang humingi ng pagkain o ano? Siyempre natatakot si Gabrielle kay Harvey at sa kaugnayan nito kay Azrael Bolton. Pero puno na siya ng galit pagkatapos na mabastos ng maraming beses. Sa proteksyon ni Simon at Lillian, handa na siyang ilabas lahat ng galit. Naniniwala siya na kahit gaano pa kagaling si Harvey, hindi niya kayang labanan ang kanyang mga biyenan. Hahaha, hindi ako mahalaga sa bastard na ito kahit na mamatay ako. Hawak ni Simon ang kanyang tasa ng tsaa habang nakapikit. Gusto ko lang hiramin ang hiyas at ginawa niya lahat ng ito. Ano bang tingin niya sa akin? Isa ba akong mababang magnanakaw para sa kanya? Punong-puno ng galit si Simon. Ang Auguste ang susi para umangat sa kapangyarihan. At ayaw lang talaga itong ibigay ni Harvey. Isa lang siyang walang silbing manugang, na nagtatangkang manatili sa bahay ko habang pinipilit ang anak ko na makipagbalikan sa kanya. At hindi man lang niya ako pinapansin. Napaka walang pakiramdam na bastard. Talagang naniniwala siya na walang kakayahan si Harvey. Galit na galit si Simon nang ma-realize niyang tinago ni Harvey ang hiyas ng hindi niya alam. Para sa kanya ang Auguste ay dapat na sa kanya. Si Harvey ay isa lang magnanakaw. Hindi ko intensyong insultuhan ka, Harvey. Pero tingnan mo ang sarili mo. Paano ka naging ganito kakapal ang mukha? Tinuro ni Avery si Harvey gamit ang kanyang ilong. Sinabi na sa amin ng ama ang lahat ng nangyari nang siya'y bumalik. Sa katapusan ng araw siya ang pumili ng hiyas. Sinira lang niya ang estatwa para makipagtawaran para sa mas mababang presyo. At ano ang nangyari? Dumating ka at sinira ang lahat ng walang babala. Kinuha mo pa ang hiyas na nararapat kay ama. At saka saan ka nakakuha ng ganoong kalaking pera? Paano mo nakalap ang $1.5 milyong sa una? Siguradong pera ni Mandy iyon sa tingin ko. Kahit na mayaman ka, dapat alam mo na ang pera ay para sa iyo at kay Mandy simula nang magpakasal kayo noon. Talaga bang aasahan mo na maniniwala kami na si Azrael ang nagbigay sa iyo ng pera? Pwede pa sana kaming maniwala kung dinamay mo si Kyrie Patel. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang hari ng mga inaalagaang lalaki. Gustong ipagtanggol ni Mandy si Harvey, ngunit nagpapakita na siya ng hindi magandang mukha nang mabanggit ang pangalan ni Kyrie. Pagkatapos maalala si Harvey at si Kyrie na magkasama ng malapit, lalo siyang nainis. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4525. Hindi lang niya tinanggihan si Young Master Bauer para sa'yo, patuloy pa siyang nagsasabi ng mga mabubuting bagay tungkol sa'yo, umaasa na tatanggapin kita. Ayaw niyang mapahiya kita, gusto ka na niyang pakasalan ulit. Nagsalita si Lillian Yates sa malamig na tono.
Paano ka naging ganito kapag si Mandy ay mabuti ang pakikitungo sa'yo? May puso ka pa ba? Paano mo nakakayanan matulog sa gabi ng ganito? Wala akong pakialam kung ang pera ay sa'yo o sa bastardong babaeng iyon. Sa anumang kaso, wala kang karapatang itago ang hiyas sa sarili mo. Ibigay mo ang Augusty ngayon din. Gustong magsalita ni Mandy Zimmer pero nag-alinlangan. Mabilis niyang tinitext si Harvey, sinasabihan siyang ibigay na ang hiyas para makapagpakasal sila ulit. Tiningnan ni Harvey ang kanyang telepono bago umiling sa harap ni Mandy. Hindi sa ayaw niyang sumunod. Ayaw lang niyang madamay ang buong pamilya. Ipinakita ni Mandy ang isang kakilakilabot na ekspresyon matapos makita ang tingin sa mukha ni Harvey. Inisip niya na nagbago na ng isip si Harvey. Akala niya nakasama ni Harvey si Kyrie sa mga oras na iyon. Kitang-kita nina Silas John at Alma John ang nangyayari sa dalawa. Pero pagkatapos makita ang malungkot na ekspresyon ni Mandy, nagpakita si Silas ng isang banayad na ngiti. Isa siyang may karanasang tao. Alam niya kung ano ang sinabi ni Mandy kay Harvey. Ngunit tumanggi si Harvey. Sira ba siya? Bakit niya tatanggihan ang ganito? Matapos isipin ng maraming beses na minaliit siya ni Harvey, si Silas ay nakaramdam ng kaganhawahan nang makita ang nangyayari sa harap niya. Lahat ng galit niya ay naibuhos sa sandaling ito. Hindi ninyo ako naiintindihan. Ayaw ni Harvey na mabigo si Mandy, kaya't sinubukan niyang maging kalmado habang patuloy siyang hinuhusgahan. May dalawang dahilan kung bakit hindi ko maibigay kay ama ang hiyas. Una, kailangan ko ang hiyas para sa isang bagay ngayon. Hindi ko ito maibibigay agad. Pangalawa, napakahalaga ng hiyas. Ang isang bagay na ganito ay maaaring magdulot ng gulo sa maraming tao. Ang pamilya ay mapapahamak kung makuha ni ama ang Augusty. Dahil alam ng lahat na nasa akin ang hiyas, ang pamilya ay magiging ligtas. Hihihi, ang bait mo, pailing-iling si Simon. Kung hindi pa namin nalaman ang tunay mong kulay, sana'y nadala kami. Nakalimutan mo ang isang bagay. Nakatira tayo sa isang makatarungang lipunan. Sino ba ang may tamang pag-iisip na magnakaw ng hiyas sa liwanag ng araw? Patuloy ka lang sa pagpapanggap, Harvey. Pinag-isipan mo na ito ng matagal, hindi ba? Wala nang ipinakita si Lillian kundi pag-alipusta. Kahit na hindi makatarungan ang mundong ito, huwag mong kalimutan na kabilang tayo sa isa sa 10 pinakamalalaking pamilya kahit na tayo'y kamag-anak lang. Kahit gaano katapang ang mga tao, magnanakaw lang sila mula sa mga ordinaryong tao. Hindi nila kami aatakihin. Mamamatay sila kung susubukan nila. Mas mahalaga, sa tingin mo ba ay makakabalik ka ng buhay kung may sumubok kumuha ng Augusty? Patay ka na sana ng maraming beses. Mukhang malungkot si Lillian Yates. Natural, hindi siya naniniwala sa anumang sinasabi ni Harvey York. Bumantong hininga si Harvey. Hindi niya pwedeng sabihin sa lahat ang tungkol sa Evermore. Ngunit ayaw rin niyang magsinungaling kay Mandy. Bigyan mo ako ng oras, sabi niya nang may seryosong ekspresyon. Sasabihin ko sa iyo ang katotohanan kapag dumating ang tamang oras. Tama na. Biglang tumayo si Mandy Zimmer matapos marinig ang pagtanggi ni Harvey na magbigay ng paliwanag. Diretsuhin mo na lang ako, Harvey. Ibibigay mo ba kay Kyrie ang hiyas? Sabihin mo, hindi kita pipigilan. Hindi mo ako maaaring lokohin tungkol dito. Gusto kitang paniwalaan, pero wala kang binibigay na dahilan para magtiwala ako. Hindi mo ba ako kayang pagkatiwalaan tungkol dito? Bulong ni Harvey. Mukhang malungkot si Mandy. May tiwala ako sa'yo. Tinext kita para ibigay mo sa mga magulang ko ang hiyas para makapagpakasal ulit tayo. Pangako ko rin sa kanila iyon. Sinabi ko na gagawin mo ito, kahit anong mangyari. Pumayag din sila na kunin natin ang marriage certificate bukas. Pero ano ang napala ko sa ginawa ko? Umiling ka. Talaga bang mas mahalaga ang hiyas, Harvey? Mas mahalaga ba ito kaysa sa akin? Sabihin mo, may halaga ba ako sa'yo kahit kailan? Oo, agad na sumagot si Harvey. Tumango si Mandy. Sige, magtitiwala ako sa'yo. Ibigay mo ang hiyas sa tatay ko. Huwag kang mag-alala, babalik ko sa'yo ang pera mo.
Kung 3 milyon ay hindi sapat, bibigyan pa kita ng mas marami. Ibibigay ko sa'yo lahat ng meron ako. Ayos na ba iyon sa'yo? Alam ni Mandy na hindi makatarungan ang ginagawa ng tatay niya, at ang hiyas ay kay Harvey talaga. Pero gusto niyang pasayahin ang mga magulang niya para makapagpakasal ulit kay Harvey. Wala siyang magawa, kahit na ilagay pa si Harvey sa mahirap na sitwasyon. Umaasa siyang maiintindihan ito ni Harvey. Hindi ito tungkol sa pera, Mandy. Ibibigay ko sa'yo kahit magkano ang gusto mo. Pero hindi ko talaga maibibigay ang hiyas. Umiling si Harvey. Talagang kailangan ko ito para sa isang bagay. Maliban sa pag-akit sa Evermore, ang hiyas ay may kinalaman din sa buhay na walang hanggan. Baka kaya ko pang itaas ang aking kakayahan sa isang bagong antas. Kahit anong anggulo tingnan, hindi sapat ang pera para sa hiyas. Talaga, maliban sa pera at kapangyarihan, ano pa ang kailangan mo? Malakas na pinukpok ni Lillian ang mesa. Ano, gagamitin mo ba ito para sa martial arts mo? Hindi mo naiintindihan. Sinasabi sa mga alamat na ang buhay na walang hanggan at ang paraan upang pagsamahin ang tao at kalikasan ay maaaring makamit sa parehong paraan. Sino ang nakakaalam? Baka siya'y isang dalubhasang martial artist din. Lihim na bulong ni Harvey sa sarili niya. Nagpakita ng seryosong mukha si Harvey York sa harap ni Simon Zimmer habang iniisip niya ang sitwasyon. Hindi ko talaga kayang ibigay sa iyo ang hiyas, Ama. Pero pwede kong ibigay ang isang bagay na kasing halaga nito. Hindi ito isang Augusti, pero hindi ito mas mababa sa kanya. Kinuha ni Harvey ang tansong barya na nakuha niya mula sa vanituso bago ito ilagay sa harap ni Simon. Ang barya ay hindi malinis, at hindi rin ito maganda ang pagkakabalot. Mukha itong karaniwang barya. Nagngingit-ngit si Simon sa galit. Bukod sa kanyang kasakiman, nagalit din siya dahil sa ugali ni Harvey. Naniniwala siyang niloloko lang siya ni Harvey gamit ang isang bagay na nakita lang sa kung saan-saan. Ito'y lubos na hindi katanggap-tanggap. Ikaw talaga ay walang hiya, Harvey. Sa tingin mo babulag ako dahil hindi ako marunong mag-appraise ng kahit ano. Siguradong galing lang yan sa isang tindahan na may halagang piso. Ang lakas ng loob mong gamitin yan para lokohin ako. Sinasabi mong ito ay kasing halaga ng Augusti. Hindi mo talaga ako iniintindi. Bakit pa natin tinatanggap ang taong yan dito, Mandy? Gusto mo ba talagang magpakasal muli sa isang taong tulad niya? Hindi ako papayag. Kahit kailan. Paalisin mo siya dito ngayon din. Hindi ko na kailangan ng hiyas. Umalis ka na sa paningin ko. Pagkatapos mawala ng pagkakataong umangat sa kapangyarihan, nagngalit ang ngipin ni Simon sa galit. Gustong-gusto niyang sakalin si Harvey. Si Lillian Yates at ang iba pa ay galit na nakatingin kay Harvey, na parang gusto siyang patayin. Tingnan mo ang ginawa mo kay Ama, Harvey. Nagdalawang isip si Mandy bago lumapit kay Harvey na may pagsusumamong ekspresyon. Hindi mo ba talaga kayang ibigay ang hiyas alang-alang sa akin? Kung palalampasan natin ito, hindi ko alam kung kailan muling magiging maluwag sina Ama at Ina. Alam naming ganito ka mag-isip, Harvey, pero hindi mo ba pwedeng gawin ito para sa akin, kahit isang beses lang? Isang beses lang. Bum-antong hininga si Harvey. Hindi dahil doon. Ginagawa ko talaga ito para sa'yo. Para sa aking anak. Malungkot na tumawa si Lillian. Ang kapal ng mukha mong magsalita ng ganyan. Hindi ka ba talaga nahihiya? Tumingin si Lillian kay Harvey nang may malamig na ngiti. Umalis ka na dito. Tama na. Kasama mo na si Kyrie Patel, hindi ba? Sabi ni Gabriel. Kasama mo naman sina Azrael Bolton o Kellan Ruiz. Matagumpay ka na. Tumigil ka na sa pagpapakita sa amin. Hindi makakasabay ang isang maliit na pamilya sa isang kilalang tao tulad mo. Umalis ka na. Bumalik ka na sa mataas mong mundo. Malungkot ang mukha ni Avery. Huwag kang mag-alala. Iiwasan ka namin kapag nakita ka namin sa kalsada sa susunod. Hindi ka namin pipigilan sa pagyaman. Hindi pinansin ni Harvey ang iba. Hindi mo ba ako kayang pagkatiwalaan ng kaunti pa? Sabi niya habang nakatingin kay Mandy. Kumunot ang noo ni Mandy. Paulit-ulit ko nang sinabi yan.
Paano pa kita pagkakatiwalaan? Ibigay mo ang Auguste kay ama, at magpapakasal tayo ngayon din. Mawawala ang pagkakataon, at baka hindi na tayo magkaroon ng isa pa. Ipinakita ni Mandy Zimmer ang mapait na ekspresyon. Talaga bang hindi mo kaya? Nagbago ka na ba ng damdamin? Sige na, sabihin mo. Nagdalawang isip si Harvey York. Gusto niyang sabihin kay Mandy ang tungkol sa Evermore pero alam niyang madadami ang buong pamilya kung gagawin niya iyon. Bumantong hininga siya, plano niyang ipaliwanag ang sitwasyon kapag kumalma na si Mandy. Akala mo ba ito'y parang palengke? Akala mo ba pwede kang basta-basta na lang dumating at umalis ayon sa gusto mo? Lumuhad ka at humingi ng tawad kina Mandy at sa kanyang mga magulang bago ka umalis. Si Silas John, na tahimik na nanunood, ay sa wakas ipinakita ang kanyang tunay na kulay. Tumayo siya na may mapagkunwaring ngiti habang nakatingin kay Harvey. Sa anumang kaso, hindi ka pwedeng basta-basta magpakawala dito. Huwag kang umalis hanggang hindi mo ibinabagsak ang iyong mga tuhod sa lupa. Lumapit siya sa harap ni Harvey, hinaharangan ang daan nito na may mapang-uyam na tingin. Kumunot ang noo ni Harvey. Tumabi ka. Oh, sasagot ka pa sa akin. Balak mo bang makipag-away ngayon? Lumapit si Silas bago bumulong na may pabulong na boses na sila lang ang makakarinig. Sige, subukan mo ako, sabi niya na may mapanuksong ekspresyon. Kung sasaktan mo ako, mas lalo kang kamumuhian ni Mandy. At kapag nangyari yan, magiging akin siya. Akin ang buong katawan niya sa mga araw na darating. Hahaha. Sige na, saktan mo ako. Sobrang excited ako. Sampal. Hinampas ni Harvey si Silas ng malakas, dahilan para siya'y bumagsak sa lupa. Nagsuka si Silas ng ilang ngipin bago napasigaw sa sakit sa lupa. Anong nangyari sa'yo, Silas? Ayos ka lang ba? Lubos na nasaktan sina Simon Zimmer at Lillian Yates sa nakita kaya agad silang lumapit. Walang hiya kang hayop, Harvey. Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na manakit ng tao? Tatawag kami ng pulis. Nag-atubili si Mandy na tulungan si Silas. Naramdaman din niyang may pananagutan siya sa nangyari. Mabilis na hinawakan ni Harvey ang kanyang kamay. Alam mo ba kung ano ang sinabi niya sa akin? Sabi niya magiging kanya ka kapag sinaktan ko siya. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Mandy bago nagpakita ng malamig na ekspresyon. Ano sa tingin mo ako? Hindi ako tulad mo. Tinutupad ko ang aking mga pangako. Si Silas at ako ay mga business partner lamang. Nakatayo lang siya para sa amin. Paano mo nagawang isipin yan? Hindi ako ganang klaseng babae. Kumunot ang noo ni Harvey. Totoo ba talaga? Hindi mo ba napapansin na gusto niyang sirain tayo? Napatigil si Mandy bago unti-unting naging malamlam. Nagpakita ng malungkot na ekspresyon si Silas matapos siyang itayo mula sa lupa. Bitawan mo si Mandy. Ako na lang ang kalabanan mo. Dumiretso si Silas John na parang tatanggalin niya si Mandy Zimmer mula kay Harvey York. Bam! Agad siyang sinipan ni Harvey sa mukha ng walang awa. Muling lumipad si Silas. Hindi niya kayang talunin si Harvey kahit may mga dalubhasang martial artists na noon sa cruise ship, lalo na ngayon. Sumalpok si Silas kay Gabriel Lee bago sila gumulong sa lupa. Isang kalunos-lunos na tanawin. Sinaktan mo ang kapatid ko. Paano mo nagawa? Dali-daling lumapit si Alma John, balak sirain si Harvey, pero nahampas siya sa lupa. Nabigo ako sa'yo, Harvey. Napatulala si Mandy sa kaguluhan sa harap niya. Bakit ka naging marahas? Hindi ikaw ito. Banayad ka. Mabait ka. Hindi mo kayang saktan kahit ang langaw. Hindi ikaw ito. Patuloy na umatras si Mandy. Ayaw niyang maniwala na ito talaga si Harvey. Ito'y dahil lang sa isang bato. Paano naging ganito ang lahat? Akala niya magkakaroon na siya ng pagkakataong magpakasal muli kay Harvey at magsimula ulit. Handa na siya para sa isang romantikong hapunan kasama siya. Pero naging ganito ang lahat. Hindi ako nagbago, Mandy. Kailangan mong maniwala sa akin. Tahimik na tiningnan ni Harvey si Mandy. May dapat akong ayusin. Uulitin ko. Itatago ko ang bato para sa kapakanan ng pamilya. Hindi mahalaga kung maniwala ka o hindi.
Sinasabi ko ang totoo. Lumalapit si Silas sa iyo para maghiganti sa akin. Ang tusong tao na katulad niya ay hindi dapat pagkatiwalaan. Nagpipigil na ako sa pagsakit lang sa kanya. Magkalma na lang muna tayo. Pagkatapos, tinalikuran ni Harvey si Mandy at umalis. May mga bagay na hindi niya pwedeng sabihin. Umaasa siyang mauunawaan ni Mandy kalaunan. Hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis. May ilang Toyota Alphard na nakaparada sa labas ng villa ng pamilya Zimmer. Ang mga tao ay nakasuot ng karaniwang damit, ngunit ang kanilang mga aura ay halatang kakaiba. Maliwanag na sila ay mula sa matataas na lipunan ng mga mayayamang pamilya. Natigilan si Simon Zimmer nang makita ang mga sasakyan. Ang namumuno sa grupo ay si Kian Foster, ang pangunahing arkeologo sa Golden Sands. Ang mga kasama niya ay mga kilalang tao rin sa industriya na may mataas na katayuan. Hindi makalapit si Simon sa kanila dati kahit na sinubukan niya. Ngunit bigla silang dumating sa harap ng kanyang pintuan. Nalilito siya ngunit pinilit pa rin niyang ngumiti habang lumalapit. Bakit kayo nandito, Master Foster? Nandito kami para makita ang Scissors Augusti. Dinala ko rin ang ilang kaibigan sa larangan para makita ito. Lahat gustong masilayan ito. Isang bihirang kayamanan ito, pagkatapos ng lahat. Kaya't dumating kami ng walang paabiso. Magalang na kinamayan ni Kian si Simon. Ang iba pang dati minamaliit si Simon ay agad ding lumapit at nakipagkamay sa kanya. Si Lillian Yates, na mahilig sa mayayaman, ay mabilis na pinaupo ang mga bisita at agad na inabutan ng kanilang tsaa. Pasensya na, Master Foster. Pero wala sa akin ang bato. Kabanata 4530. Hindi komportable si Simon Zimmer. Labis niyang kinamuhian si Harvey York. Hindi lang sinira ng bastardong iyon ang plano ko, pinahiya pa niya ako sa harap ng publiko. Nakakapuot. Malamlam ang mukha ni Simon. Ang manugang ko na nasa bahay ang may hawak ng bato. Hindi niya ito ibibigay sa akin kahit ano pa. Pinalayas ko siya sa bahay. Nasa kanya ang bato. Halos samuka ng dugo si Simon. Buwisit na bastardo. Kasalanan niya ito. Sira na ang reputasyon ko. Nagngit-ngit ng ngipin si Lillian Yates. Bastardo. Hayop na basura. Nagkislapan ang mga mata ni na Silas John at Alma John habang nakikita ang hitsura ni na Simon at Lillian. Tiyak na tapos na si Harvey. Napahinto si Kian Foster bago ngumiti. Hindi pwedeng sabihin mo iyon. Nandyan ang lahat. Siya ang nakahanap ng bato. Binili niya ang estatwa gamit ang pera niya. Nasa kanya ang resibo. Sa kanya talaga ang bato. Hindi tama na kunin ninyo ito sa kanya. Mag-isip kayo ng mabuti. Kung hindi nalantad ang Scissors Augusti, igigiit ba ninyong sa inyo ang estatwa? Baka nagre-reklamo pa rin kayo kay Esther John tungkol sa mga pinsala ngayon. Sabay-sabay na tumanggo ang iba, iniisip na tama ang ginawa ni Harvey. Napatigil si Simon. Nang hamupa ang galit, napagtanto niyang medyo samobra siya. Kahit gustong-gusto niya ang bato, dapat sana'y humingi siya ng pahintulot kay Harvey imbes na puwersahin ito. Kahit nasa kanya ang bato, pamilya pa rin kami. Manugang namin siya, natural na sa amin ang bato. Masama ang pakiramdam ni Lillian. At saka, hindi naman namin plano na kunin lang ito. Nakiusap lang kami na ibigay niya ang bato bilang regalo sa kasal. Nirerespeto ko siya, pero ayaw niyang magbigay. Ano ba ang gagawin ko? Basura lang siya, hindi niya man lang pinayagan na makita ng asawa ko ang bato. Binibigyan niya kami ng sakit ng ulo. Tiwala si Lillian sa mga ginawa ni Harvey. Masama talaga ang ugali ng lalaking iyon. Nakangiting nagsalita si Kian. Hindi pwede. Ang mga nakakakita ng Scissors Augusti ay karaniwang mabubuting tao. Ang mga may masamang intensyon ay hindi magiging komportable kahit hawakan lang ang bato. Hindi niya ito mahahanap kung masama talaga ang ugali niya. Bakit ka ba nangangaral, Master Foster? Isa lang itong bato. Hindi tayo nasa pelikula. Sinasabi mo bang mabuti siyang tao? Tingnan mo nga kung ano ang binigay niya sa amin. Nakasimangot si Lillian bago ibinato sa mesa ang tansong barya na ibinigay ni Harvey. Gusto niya ang bato para sa sarili niya,
Kaya dinaya niya kami gamit itong walang kwentang bagay na nakuha niya sa kung saan. Sinasabi niyang kasing halaga ito ng bato. Anong biro? Labis na nainis si Simon. Tama, hindi sana ako magagalit ng ganito kung hindi dahil dito. Binabastos na niya ang utak ko. Damn siya.